Inirekomenda ng Board ng Firearms and Explosives Office ng PNP na kanselahin ang lisensya ng mga baril na nakarehistro kay Senador Bato de la Rosa. Ang Department of Justice nanawagan sa Senador na sumuko na. Saksi si Maki Pulido. Ang rehistro para sa 118 baril na nakapangalan kay Senador Bato de la Rosa pinakakansela na ng NBI. Sumulat na sila sa PNP para rito. Hiling nila sa PNP iutos sa senador na isuko ang kanyang mga armas sa loob ng 48 oras at makipag-ugnayan sa lahat ng PNP unit, kabilang ang mga pulis sa Davao Region para sa agarang pagkumpiska sa mga ito. Kanina inirekomenda ng Board of Firearms and Explosives Office ng PNP ang kanselasyon ng lisensya at registration ng mga baril ni De La Rosa. The ground is under Section 4G of the law of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that. Ayon sa FEO, posibleng ngayong linggo lumabas ang desisyon ng kanilang hepe tungkol dito. Hindi nila idinitalye kung ilang baril ang nakarehistro sa senador. Kung sakali siya hindi niya i-surrender at hindi ko wala siya i-file, anong mangyayari sa The team coming from our FEO or CSG will proceed to the address given for the confiscation. Itinuturing ng NBI na armed and dangerous ang tinawag nilang puganteng senador. Sa isang pahayag, pinalagan ito ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc. Wala raw kahit anong patunay na armed and dangerous ang kanyang kliyente. Tuloy ang paghahanap ng mga otoridad kay De La Rosa batay sa mga impormasyong hawak ng DOJ na sa Pilipinas pa ang senador. Kaya nananawagan sa kanya si Justice Secretary Frederick Vida na sumuko na. Siya po'y incumbent senator. Siya po'y dating chief PNP. Magtulong-tulong po tayo na buhayin yung proseso ng rule of law. Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod. Hiniling din ni Vida sa abogado ng senador na ituro ang lokasyon nito para maisilbi nila ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. With respect to his public representation that he allegedly knows the whereabouts of Senator Ronald M. De La Rosa, I have directed the issuance of a formal letter request asking him to provide the department with any information in his possession or available to him regarding the whereabouts or information leading to the location of Senator De La Rosa. Sa ilalim ng batas, merong tinatawag na client-lawyer privilege kung saan itinuturing na confidential ang komunikasyon ng isang abogado sa kanyang kliyente. Pero sabi ni Vida, the client-lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, doesn't excuse him from cooperating, or doesn't excuse him from committing crimes like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processes. Pero sabi ni Attorney Bondoc, walang impormasyon ng buong legal team kung nasaan si De La Rosa. Hindi rin daw nila gustong malaman kung nasaan siya para daw magampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin. Nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang hiniling ng kampo ni De La Rosa na temporary restraining order at status quo anti-order laban sa pag-aresto sa kanya. Sa 18 mahistrado, 9 ang pumabor na ibasura ang petisyon ni De La Rosa, 5 ang kontra sa desisyon at 1 ang hindi bumoto. Sa concurring opinion ni Justice Alfredo Benjamin Caguioa, sinabi niyang hindi dapat sagipin ng korte ang isang personalidad, lalo na isang public officer na humarap sa kasong mass murder na kailangang maidala sa ICC. Hindi raw dapat magresulta ang mga aksyon ng korte para protektahan ang mga nasa kapangyarihan. Hindi rin daw dapat hayaan ang impunity o kawalan ng pananagutan dahil Korte Suprema ang huling tanggulan para sa proteksyon ng walang kapangyarihan. Sabi pa ni Caguioa, malinaw daw na hindi kailangan ng hiwalay na warat mula sa isang hukom sa Pilipinas para ipatupad ang pag-aresto sa mga kasong hawak ng ICC, taliwas sa argumento ni De La Rosa. Ipinunto naman ni Senior Associate Justice Marvic Leonen sa kanyang separate concurring opinion na inukupa ni De La Rosa ang pinakamataas na posisyon ng institusyong inatasang protektahan ng mamamayan, pero batay sa mga alegasyon ay naging sentro ng programa sa mga pagpatay sa bansa.
Hindi rin daw maaaring hinging suspindihin ang operasyon ng batas sa ngalan ng patas na pagtrato nang hindi isinasaalang-alang ang anyay voiceless dead. May mga judicial remedies naman daw sakaling maaresto si De La Rosa. Ang ilan dito ipinunto rin ni Associate Justice Rodil Zalameda sa hiwalay niyang concurring opinion. Kung sumuko raw si De La Rosa sa ICC, maaari itong humingi sa ICC ng interim release o ibang provisional liberty tulad ng nakasaad sa Rome Statute. Sa dissenting opinion naman ni Justice Ricardo Rosario, sinabi niyang umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019. Kaya anumang warrant na inisyu matapos nito ay may tuturing na paglabag sa soberanya ng bansa. Sabi naman ni Justice Ramon Paul Hernando sa kanyang dissenting opinion, walang domestic judicial process na pinapayagan ang pag-aresto o pag-surrender kay De La Rosa. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.